Mga paalala, sa mga umiinom ng supplements, hanggat maaari, iwasan na natin bago pa mahuli ang lahat. Nakakamatay na supplements, lumalaganap ngayon. 5 na ang namatay at 114 ang nasa ospital na nakakonfine. At ito ay naibenta sa iba't ibang bansa ng halos 33,000 na pabrika. Hanggang ngayon ay patuloy na pinipigilan ng pagbebenta nito dahil nakakamatay ang supplements na ito. Sisirain ang loob ng katawan mo at magkakaroon ka ng maraming sakit. 50 years old na babae ang na-interview. Ininom ang supplement na ito 1 taon at 3 buwan. After 6 months, pagkatapos niya itong mainom, nakaramdam na siya ng antok at parang hihimatayin. Lalaki, 50 years old, nakainom 1 buwan, nakaramdam ng pagod, nabawasan ng gana sa pagkain at nagsusuka. Huwag nyo itong inumin na iniisip nyo ay nakakapayat or for diet. Pakiusap, umiwas po bago mahuli ang lahat. Babaeng 60 years old, ininom mahigit 1 buwan. Matinding pananakit ng likod ang naranasan. At lalaking 40 years old, talagang nahospital. Ininom 2 buwan noong 2023. 1 linggo lang pagkatapos niya itong mainom. Ang kulay ng ihi niya ay nagdilim o naging itim. At pagkatapos noon ay nahirapan na siyang umihi. Pagkatapos niyan 2 buwan uminom, na ospital na lalaki at naoperahan, na-discharge at hanggang ngayon ang kidney values ay nananatiling abnormal. Ayon sa direktor, Kawasaki Sugamo Kidney Clinic, ang pinakaunang sintomas na sakit na makukuha dito sa pag-inom ng supplement ay ang sakit sa bato. Ang mga ilang sintomas na na-interview yung mga tao na nasira ang kalusugan ay sa huling sintomas mararamdaman. Ngunit kung mahina ang resistensya ng katawan mo, maaaring mamatay sa pag-inom ng supplement.